Okay, so today we're going to have a different discussion or another lesson kasi we are done discussing the cell division. So again, we are done discussing cell division, so that's why we're going to have our new lesson for today. Okay, so today again, we're going to have our new topic for today and we're going to discuss about the transport mechanism. So, in this transport mechanism, ang may encounter po natin dito will be the cell structure and function, specifically po si cell membrane or si plasma membrane. Sige nga, ano ang pinaka-function ni cell membrane or ni plasma membrane? Again, ano ang pinaka-function ni cell membrane? Cell membrane na kung ano ang kanyang pinaka-function. That will be for, para saan? Para saan si cell membrane? We're going back sa discussion natin last time sa cell structure and function. Okay, very good. So that's for controlling what goes in, what goes out, for protective layer. Okay, very good. So, medyo naaalala ko yung mga sagot nyo doon sa essay nyo sa quarterly exam. Tinanong kayo ng bakit importante cell membrane for the gymnastic routine ni cell, ayan, okay, very good, for protection. So cell membrane nandiyan siya for as a protective barrier, for it also separates the extracellular liquid from the intracellular. Okay, so barrier. Okay, now the cell membrane po, ito si semi-permeable. Ibig sabihin, pinipili niya po kung sino yung pwede na pumasok at kung sino lang yung mga lumalabas. Okay? And this cell membrane po, dito po nangyayari yung tinatawag nating transport mechanism. Ang ibig sabihin po ng transport, yung literal na pag-transport kayo, nagta-transport kayo from school or from your house to the school. So, yung literal na pag-carry or i-enter tapos pag-exit ng mga molecules or ng mga substances sa particles sa loob, okay, paloob tapos palabas ng isang cell. Na bakit mahalaga ang transport mechanism? Sa transport mechanism, mahalaga siya for number one, nutrients uptake. Ibig sabihin, for indulging the or getting nutrients from outside. So, ibig sabihin, si cells kumukuha siya at engulf siya ng glucose, ng amino acid, ng oxygen, and other nutrients that are needed for energy and growth. Number two, for waste removal. Sino nga ulit? Sige, balikan natin yung lesson natin sa cell structure and function. Sinong structure or sinong organelles ang responsible sa paglilinis sa loob ng cell? Ito yung tinatawag nating janitress or janitor. Sila yung naglilinis. Ibig sabihin yung mga nagsusimsim ng mga waste material nandun sa cell, sila ang responsible for cleaning. Okay, very good. We have the lysosomes. Very good. Now next, sino naman ang responsible sa pagsusort? Ibig sabihin, siya din ang responsible sa lalabas, okay, ng mga substances or materials, tapos linalagay niya sa loob ng isang vesicle. Linalagay niya sa loob ng isang vesicle. Sa vesicle, isa siyang transport mechanism na kung saan nandun, for example, yung mga different substances. Tapos yun ang lumalabas outside of the cell. Sino naman ang responsible doon? Yung nagsusort, may yung mga ibang function niya is for sorting, for organizing, for labeling, at isa din siya sa mga pinaka-primary function niya is for the secretion, pagpapalabas. Sino siya? Yung parang spaghetti. Si post office kung tawagin. We have, okay, very good, the Golgi apparatus. So that's Golgi apparatus or Golgi bodies. Okay po? And ano pa? So mahalaga also ang transport mechanism for communication. Why? Kasi po
transport mechanism po, meron po tayo diyang mga molecules na present na sinasabi niya na kapag po may pumasok na harmful or foreign substance sa kanila, isi-signal na po yung iba na merong merong foreign na substance na nandun. Ibig sabihin, hindi niya papapasukin. Ibig sabihin, sasabihan niya po ng iba, oh, be aware of this. For example, yung substance na to nandoon, be aware dito kasi hindi ito taga dito. Okay? Yun din ang meron kay transport mechanism. Ano pa? It's for energy use and storage. For example, in active transport mechanism like the sodium-potassium pump na i-discuss natin later on. And also for homeostasis. Pag sinabi di bang homeostasis is for maintaining balance. So the transport mechanisms help in regulating water, ions, as well as the pH levels. Again, pH levels. And for the internal environment to stay, of course, stable. Kasi nga, homeostasis. Okay po? So, yun yung mga primary na importance ng transport mechanism. So, kaya siya, kailangan talaga. Okay po? So, again, in definition, transport mechanism refers to the basic way materials move across the cell membrane. Ibig sabihin yung pagpasok at paglabas ng mga materials, ng mga substances na meron. Okay, and it is also being utilized by cells to maintain homeostasis, as I mentioned, and for facilitating nutrient exchange. Okay, and in this transport mechanism again, ang bida-bida dito will be cell membrane. Kasi in cell membrane, di ba, ito yung protective layer. This is the outermost layers. Ibig sabihin, sa kanya papasok, sa kanya lalabas. Now, pag-usapan natin again, what is a cell membrane? Sa cell membrane, again, this is the barrier. Again, the barrier. The barrier of a cell from the surroundings. So this is also called as plasma membrane. Again, plasma membrane, cell membrane are just the same. So in cell membrane po, meron kang 4 different types of molecules. Ito yung nagko-compose ng structure ng isang cell membrane. Again, 4 different types of molecules. Tapos itong mga molecules na po ito, naririnig nyo na siya lagi. Okay? So again, in cell membrane, meron siyang 4. Phospholipid, cholesterol, proteins, and as well as carbohydrates. Now, ano-ano ang pinaka-meron sa kanila? Okay. So, again, cell membrane, meron kang 4 na structure at yung pinaka-components din kung ano meron kay cell membrane. Phospholipid, cholesterol, proteins, and carbohydrates. Para saan si phospholipid? City walls. So, this is, again, yung pinaka-wall ng ating cell membrane. Tapos, para saan si cholesterol? Si cholesterol is nandyan siya to um, stabilize yung phospholipid bilayer. And para saan naman si proteins? Proteins are the doors. Kasi meron tayong tinatawag na mga carrier protein or channel protein. So, ibig sabihin po kung may door, ibig sabihin sa kanya pumapasok yung mga substances or yung mga yung mga materials na hindi kayang mag-penetrate kay cell membrane. Kasi 'di ba sabi ko kanina, cell membrane is semi-permeable. Ibig sabihin ng semi-permeable is pinipili niya lang po yung pwede at kayang pumasok. Ibig sabihin po yung mga malalaki molecules or materials na hindi kayang pumasok, kailangan po nilang dumaan sa mga tinatawag nating carrier proteins. Ayan, carrier proteins and channel proteins. Again, kailangan po nilang dumaan. So, kailangan nilang humingi ng tulong, okay, in facilitating yung pag-enter at paglabas nila ng cell. Okay? And last one, carbohydrates. Carbohydrates is for the identification. Bakit? Si carbohydrates po ang si carbohydrates ang um, responsible for identification. In what way? Di ba na-mention ko kanina na in transport mechanism or in cell membrane, meron tayong mga nagsisignal
kung sino yung mga foreign substances. So, yun ang pinaka-function ni carbohydrates. So, depende kung anong type ng carbohydrates. Okay? And sila po, again, ang nagsisignal ng, na merong mga foreign substances or merong mga foreign materials na present doon sa labas. Okay? Doon sa labas. Para masabihan yung iba na huwag papasukin. Okay? So, sila yung nagsasabi na, up, hindi ka taga dito, doon ka. Okay? So, ayun. And, isa-isahin ulit natin sila. Ayan. So, cell membrane, ayan. Ayan, dito pala muna, fluid mosaic model. Si fluid mosaic model, isa lang naman ang ibig sabihin nito. Sinasabi niya lang po na si cell membrane po is hindi siya solid. Cell membrane is not solid. It's flexible. Pero hindi siya to the point na flexible again na pinapapasok niya lahat, pinapalabas niya lahat. Kaya nga si cell membrane is a semi-permeable. Okay? So, ang ibig sabihin ng mosaic refers to something that contains many different parts. Again, contains many different parts. In a fluid mosaic model, ang ibig sabihin lang po nito, sinasabi niya si cell membrane po hindi siya solid. It's flexible. Okay, it has a flexible structure, pero hindi to the point again na inaalaw niya na lumabas, pasok yung mga substances or materials na meron. Okay? And mosaic meaning contains many different parts. Bakit? Kasi nga po, si plasma membrane is a mosaic of phospholipids, cholesterol, proteins, and carbohydrates. Now, sino-sino to mga components na to ni cell membrane? Isa-isahin po natin sila. Okay, unahin po natin si phospholipid. Si phospholipid, ito po siya. Eto, nakikita niyo po yan. Ayan, those are phospholipid. Okay? Sila yung pinaka-gate. Sila yung pinaka-gate or sila yung pinaka-cell membrane. Again, sila yung pinaka-cell membrane. Kasi si phospholipid po, ayan, so this make up the basic structure of a cell membrane. A single phospholipid molecule has two different ends. Meron siyang head at meron siyang tail. Okay. Ito po siya. So that is a cell membrane. Tapos yung blue na nakita nyo na yung mga ulo yan, that's head. Those are heads. Tapos yung mga nakita nyo dyan nasa loob, ayan, those are tails. Again, we have the head, tapos we have the tails. So, ito pa yung isa. That's one. So, ayan. So, ang nandyan po, etong malaking yan, mga proteins po yan. Ayan, mga nakadikit proteins. Tapos, ayan, mga green, yung mga nandito. Okay, it's either carbohydrates or glycolipid. Kasi hindi ko nakikita kung naka-attach siya. Ayan. So again, etong blue will be the head, tapos tails, tapos head. So si phospholipid po, naka-arrange po siya at tinatawag po natin siyang phospholipid bilayer. Again, tinatawag po natin siyang phospholipid bilayer. Layer. Okay. Again, tinatawag po natin siyang phospholipid bilayer. Bakit po bilayer? Kasi nga po, dalawang layer. Okay? Diba nakikita nyo dito, dalawa silang layer. One layer, second layer. Tapos ang tatandaan nyo po na ang head, okay, this is the head. Head is polar. Ano ibig sabihin ng polar? Hydrophilic. Pag sinabi po kasing polar, ibig sabihin po, gustong-gusto niya ang tubig. Water loving. Again, heads are hydrophilic, meaning water loving. Okay, again, water loving. Pero kabaliktaran po ni tail si head. Kasi si tail po, these are non-polar. Ibig sabihin po, water hating. Ayaw nila ng tubig. Kaya naman po, nagtatago po sila sa tubig. Kasi if you can still remember po, meron po tayong tinatawag na extracellular fluid at intracellular fluid. Pag sinabi nating extracellular fluid, ito yung fluid na nasa labas ng isang cell.
Again, nasa labas ng isang cell. Pero pag sinabi nating intracellular fluid, yung nasa loob. Yun na si cytoplasm. Or cytosol. Ayan, cytosol. Okay? Again, extracellular fluid nasa labas ng cell. And intracellular fluid nasa loob. Yun ang si cytosol. Okay? Fluid, watery, jelly-like. Cytoplasm. Okay po? So, yan. Again, again, and phospholipid bilayer. So, the heads are arranged na, tawag dito, malapit sa water molecules since they are water-loving. So, let's say na lang nandito sa taas is the extracellular fluid. So, ito yung labas na ng cell, tapos ito yung loob ng isang cell. Okay? So, tails are organized in a manner that keeps them away from water. Ibig sabihin po, nagtatago po sila kasi nga po ayaw po nila ng tubig. Again, nagtatago po sila kasi ayaw po nila ng... Okay, next. After phospholipid po, meron tayong tinatawag na cholesterol. Ano naman po ang meaning cholesterol at para saan po si cholesterol? Si cholesterol, ito po siya. Okay. Yeah. Cholesterol po, i-zoom natin. Okay. So, this is the phospholipid bilayer. At sa gitna po ng mga tails po na yan, may makikita po kayong cholesterol. Ang pinaka-function lang po ni cholesterol is to stabilize. Ibig sabihin po, may na-manage niya po yung fluidity. Okay? Fluidity. Kasi, inside the cell, it can have a temperature of cold or hot temperature. So, kailangan pong ma-maintain yung fluidity na meron sa phospholipids. So, si cholesterol po ang gumagawa po nun. So, again, stabilize niyo po ang mga phospholipid tails from solidifying. Okay, solidifying. And they are made up of 4 rings of hydrogen and carbon atoms. So, they are also hydrophobic. Ibig sabihin, nagtatago. Okay? Nagtatago. So, again, cholesterol, tandaan, stabilize. Stabilize of phospholipid tails for fluidity. Again, for fluidity. To avoid being or to avoid solidifying. Okay po? And also, if we have cholesterol, okay, we also have carbohydrates. Okay. So again, in carbohydrates, these are the sugars. So this carbohydrate chain, ayan, carbohydrate chain, tapos glycoprotein, pag pinagsama po yung dalawang yan, ang tawag po sa kanila is glycocalyx. Ano naman po ginagawa nila? Ano naman po function ni glycocalyx? Si glycocalyx po, that's for primary recognition. Kaya nga po, si carbohydrate chain for cell-to-cell recognition din siya. Okay? Cell-to-cell recognition. Di ba, sabi ko kanina, si carbohydrates are responsible sa, tawag dito, for recognizing kung sino yung mga foreign substances na malapit sa cell. Kaya sinasabi nila kung sino yung mga hindi taga doon sa mga taga doon. Okay? So, ibig sabihin, sila po yung nagsisignal kapag may nasisend sila, kapag may nakapasok na virus. Kapag may nakapasok na virus. So, sila ang nagsisignal na merong isang substance na hindi talaga taga doon. So, sila ang nagsisend ng signal na yon. Okay po, again, sila ang nagsisend ng signal na yon. And since sila ang nag-ID, saan sila makikita? Intracellular or extracellular? Of course, makikita po sila sa extracellular. Kasi nga po sila ang nagsisignal na merong kakaiba or foreign materials sa labas ng isang cell. Okay po, so they are attached and can only be found on the extracellular side of a cell membrane. And as I have mentioned earlier, that this carbohydrates chain plus glycoprotein, ang tawag po sa kanya ay glycocalyx. Ano naman ang meron kay glycocalyx? Ito po ang nagpo-provide ng protection and
fusion sa plasma membrane. So, since meron siyang naka-attach na carbohydrates or kasama niya si carbohydrates, ibig sabihin po for recognizing siya ulit. Again, recognizing. So, to determine if they should be there or not. And since po nasa labas din siya, it also sometimes act as a glue to attach the cells together. So again, kapag sinabing glycocalyx, kailangan po dalawa yan. Si carbohydrate change at si glycoprotein. Okay, again, carbohydrate change at glycoprotein. Si carbohydrates, again, sugar lang po siya. Sugar molecule. Okay, sugar molecule. And carbohydrates, tandaan na nagbibigay siya ng ID. 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 Okay? So, ayan. Okay. Now, in this one, comparison lang ito ng carbohydrate chain tsaka glycolipid. Kasi as you can see, parehas naman silang kulay green. Parehas naman silang parang chain. Pero anong pinagkaiba nila? Okay? Kasi mostly on the illustrations or in the internet, pare-parehas ng mga color. Pero minsan naman may mga magkakaibang color. Ang tatandaan nyo lang po, pag sinabing carbohydrate chain, naka-attach po siya sa isang protein or sa lipids, sa phospholipid. Pero pag sinabing glycolipid po, um, tawag dito, kahit hindi po siya naka-attach mismo sa protein, naka-attach mismo siya directly. Again, naka-attach po siya directly sa cell membrane. Pero si carbohydrate chain, naka-attach po siya minsan or lagi sa isang protein. Again, sa isang protein. It can be sa isang receptor protein or pwede rin na saan pa ba? Okay, sa other proteins na present sa cell membrane. And of course, yung kanina pa natin binabanggit, proteins tayo ng proteins, kanina pa. So, sino nga ba si protein? So, pang ilan na to? Pang-apat. So, we have phospholipid, yung pinaka-main structure ng cell membrane. We also have cholesterol for stabilizing to avoid the solidifying of the phospholipid tails. And we also have carbohydrates. Si carbohydrates ang responsible for recognition. So, para siyang nagbibigay ng ID. Sinasabi niya kung sino yung mga taga doon at sino yung mga hindi. And also, we have proteins. So, para saan si proteins? Si proteins po, meron tayong mga iba't ibang types ng proteins. Sa cell membrane pa lang to. Sa ating katawan, marami tayong types ng protein depende kung ano yung purpose niya, ano yung function niya. Okay? Now, in proteins in cell membrane, meron tayong glycoprotein, carrier protein, receptor protein, channel protein, and peripheral protein. Okay? Again, peripheral protein. And sa protein po na tinatawag, meron tayong, nade-divide siya sa dalawa. It could be integral protein or peripheral protein. Pag sinabi po nating peripheral, ibig sabihin nasa labas. Again, nasa labas. Pero, ayan. Pero, pwede naman na nasa labas tapos nasa loob. Pero hindi siya mismo na naka-attach sa loob mismo ng isang phospholipid. Okay? Hindi siya mismo sa loob. Kasi kapag sinabi nating attach mismo sa pinakaloob, kagaya nung kanina di ba yung video kanina? Sana yun? Okay, this one. Okay. Di ba ito nakikita nyo dito na purple na naka-attach mismo sa loob? Yan ang tinatawag nating integral. Nasa loob mismo. Pero yung mga peripheral is hindi siya mismo naka-attach sa loob. So, ibig sabihin, nasa side. Nasa side siya lang ng phospholipid bilayer. Again, nasa side lang siya, hindi siya penetrated sa loob. Kasi kapag penetrated sa loob, integral yon. So, kapag nasa side lang, that's peripheral. Okay? And ang pag-uusapan natin ngayon ay of course yung mga integral proteins. Okay? Integral proteins. So, ayan.
So, yung mga integral proteins, carrier protein, channel protein, and others. And ang pinaka-purpose ni protein, bakit may mga protein tayo sa cell membrane is for passageway. 'Di ba na-mention ko kanina na si cell membrane semi-permeable. Ibig sabihin, pinipili niya lang yung pwedeng pumasok. At merong mga molecules na sobrang liliit at kayang mag-penetrate sa phospholipid bilayer. Pero merong mga large molecules na hindi kayang mag-pass through. At diyan papasok na po si proteins. Tinutulungan po ni proteins para pumasok at lumabas ang mga molecules, substances, materials outside of the cell or even inside of the cell. Again, tinutulungan niya po na lumabas at pumasok ang mga substances, ang mga molecules na meron po sa isang cell. Okay? So, isa-isahin natin kung ay mga different types ng proteins. Meron tayong carrier protein. Tapos, meron din tayong channel protein. Kasi, kung tutusin kasi, parehas ang kanilang definition. Kasi si channel protein at saka si carrier protein, parehas po silang for transport. Ibig sabihin, for transportation. So, sila na mismo yung pinaka-protein na tumutulong sa pagpasok at paglabas ng mga larger molecules. So, si channel protein yun at si carrier protein. Now, ano lang ang kanilang pinagkaiba? Okay, sabihin na natin na si carrier protein po, mas general siya. Ibig sabihin, kaya niyang gawin yung dalawang bagay. Kaya niyang mag-transport ng substances along and against the concentration gradient. Students, kapag sinabi pong along or against the concentration gradient, ibig sabihin po kapag along, sumasabay lang sa daloy. Pero kapag against, kailangan po ng energy para mag-penetrate, para makapasok. Okay, again, pag sinabi nating along, okay, along, moving along, ibig sabihin sumasabay lang. Pero kapag against, ibig sabihin kailangan mo ng energy. For example, sa park or kahit sa McDo tsaka sa Jollibee, 'di ba may PlayStation doon? Meron dong mga slide. 'Di ba yung slide? Alam niyo naman siguro yung slide, nakasakay naman siguro kayo sa slide. Sa slide, kapag nasa taas ka, so yung movement mo will be from high to low. So my question is, gagamitan ba ng energy sa movement na yon? Is it a yes or a no? Can I see your answers in the chat box? Gumagamit ka ba ng energy kapag mag-slide ka pababa ng isang slide? Okay. So the answer is no. Pero kapag aakyat ka, before ka pa mag-slide, aakyat ka muna kasi sabihin na natin na mataas, aakyat ka. So, ibig sabihin, ang movement mo ay from low to high. Gagamit ka ba ng energy doon? Yes or no? Yes or no? Okay, it's yes. Okay? Again, kapag sinabing along, ang concentration gradient niya po will be from high to low. So, mag-i-slide ka lang po pababa. Pero pag sinabing against, gagamitan mo ng energy. So, ang concentration gradient mo will be from high or from low to high. So, gagamit ka ng energy para makaakyat ka pataas. Okay? So, yun ang tinatawag natin concentration gradient. So, in carrier protein po, meron po tayong transportation along and against the concentration. Ibig sabihin, pwede po na mag-transport na hindi gumagamit ng energy at pwede rin po na mag-transport na gumagamit ng energy. Ano ang pinagkaiba niya kay channel? Si channel protein po, ang ginagawa at meron lang po siya is along concentration gradient. Ibig sabihin, hindi niya po kayang mag-transport ng mga molecules na gumagamit ng energy. Kasi nga po,
along the concentration gradient. Ibig sabihin, ang kanyang concentration gradient will be from high to low. Ibig sabihin po, again, hindi gumagamit ng energy. Pero pagdating po kay carrier protein, gumagamit po siya ng energy. Pwede siyang gumamit ng energy at pwede din pong hindi. Okay? So, yun ang pinagkaiba ni carrier protein kay channel protein. Pero parehas po silang transport proteins. Again, parehas po silang transport proteins. Okay? Clear po ba? Can I see your reactions? Patingin ako ng mga reactions po. Ayan. So, sana clear po, ha? Okay, next tayo. Okay. Ay, hindi ko nabanggit si receptor protein. Si receptor protein for ano lang siya, for information, transmitting information. So, sinasamahan niya si carbohydrates for doing its job. So, that's the receptor protein. Okay? And, ayan. Alright. So, since we're talking about the transport, diba? When we're talking about transport, punta tayo sa cell transport. Dito sa cell transport, ito na yung ina-explain ko kanina pa. Ito yung movement along and against the concentration gradient. At ibig sabihin po, kung meron tayong along and against, ibig sabihin po, meron tayong dalawang type ng cell transport. And that will be the passive transport and the active transport. Okay, my question is, sino sa tingin nyo sa dalawang ito ang gumagamit ng energy? Okay, very good. That will be the active transport. So, ibig sabihin po, pag sinabi nating passive, ang ibig sabihin, sumasabay lang po siya sa daloy. Ibig sabihin po, nagmo-move siya along the concentration gradient. Ibig sabihin po, that's from high to low concentration. So, it doesn't requires energy. Pero when talking about active transport, we are talking about the against concentration gradient from low to high concentration. So, this requires energy. Pag sinabing energy sa cell, ano ang energy sa cell? Okay, very good. We have adenosine triphosphate. Again, pag sinabing energy, kailangan mo ng energy, kailangan mo ng ATP. Okay? Kaya sa katawan natin, bawat pagkilos natin, paggawa natin, gumagamit tayo ng ATP energy. Okay? So, next tayo. Now, in the different types of passive transport, we have three. We have diffusion, osmosis, and facilitated transport. Again, we have three. Diffusion, osmosis, and facilitated transport or tinatawag din siyang facilitated diffusion. Kasi itong osmosis, this is a type of diffusion. Tapos si facilitated transport, diffusion pa rin siya, pero tinutulungan na siya. Kaya nga yung term na facilitated. Ibig sabihin, may facilitator. May kasama. May katulong. So, start tayo with diffusion. Ano nga ba ang meron kay diffusion? So, si diffusion, this is the first type of passive transport. Ibig sabihin ng passive transport, hindi kailangan ng energy. Ibig sabihin po, gumagalaw po siya from higher concentration to lower concentration. For example, this one. Ito yung movement niya lang. Okay, so, ibig sabihin po, pag sinabi nating diffusion, general spread. Ayan, nakita nyo to? General spread. So, ibig sabihin po, the movement across the membrane following concentration gradient. General spread. Ibig sabihin, for example, umutot ka. Pag umutot ka, magkakaroon ng spreading. Ibig sabihin, kung nasa loob lang kayo ng isang elevator, ibig sabihin po, kung may amoy man yan, maaamoy at maaamoy yan ng mga tao na kasama mo doon. Pero kapag
linabas mo yung utot mo sa labas, ibig sabihin, in an open space, magkakaroon ng more wider na ma-spread, na magkakaroon ng spread, okay, yung mga molecules. Ibig sabihin, hindi masyadong maaamoy kasi nga nagkaroon ng general spread. Okay? General spread. And also in the fusion, eto, mayroon tayo nitong example pa. So this is the alveoli air sacs. Ibig sabihin for gas exchange. So hihinga ka, inhale, exhale. So ang ginagawa po dito, this is an example of simple diffusion. So as you can see, meron tayong movement ng oxygen tapos carbohydrates. Yan. So as you inhale and as you exhale, nagkakaroon ng gas exchange. So the oxygen diffuses through the thin walls into the blood to be transported around the body. And si carbon dioxide naman po diffuses into the alveoli to be exhaled. Okay? So, ayun. So, this is an example of simple diffusion. Again, simple diffusion, hindi kailangan ng energy. Sumasabay lang po sa agos ng buhay. Again, tandaan, diffusion, general spread. Again, diffusion, like this one, general spread. Spread. And kung meron tayong diffusion, let's talk about osmosis. Osmosis po is the spread pa rin naman. Spreading pa rin naman. A diffusion pa rin. Pero we are talking about the water or the solvent. So in this one, in osmosis, a very good example of this will be what's happening in the RBC or the red blood cells. So in RBC kasi, meron tawag dito, merong balance na nangyayari kay RBC. Kasi in RBC, pwede kasi na kapag nasobrahan yung intake ng water, mag-swell siya. So therefore, it could result in burst. Pero kapag nasobrahan yung paglabas or loose ng water, their RBC cells will shrink. Again, it will shrink. Pero kapag naman enough lang, so that's the reason kung bakit merong structure na ganito ang RBC. Okay? So this is the red blood cells. So isa-isahin natin. Ayan. So, yung exchange na po yun or yung osmosis na po na nangyayari kay RBC is this one. Kasi in osmosis po, meron tayong tinatawag na hypertonic, isotonic, at hypotonic. Again, hypertonic, isotonic, and hypotonic. Isa-isahin po natin kung ano po ang nangyayari sa mga yan. Pag sinabi po nating hypertonic, ibig sabihin po ang water ay nasa labas. Ang water ay lumalabas. No, kapag lumabas po ang water, ibig sabihin po walang matitira sa loob. Ibig sabihin po mag-shrink po ang cell. Again, mag-shrink po ang cell kasi nga po nawalan ng tubig. Pero when talking about isotonic, iso po meaning equal. So ibig sabihin, equal ang amount ng water na pumapasok at lumalabas. Therefore po, hindi masyado nagkakaroon ng movement. Kasi nga, balance, equal. So walang shrinking, walang swelling. Kasi nga, equal. Kung naaalala nyo sa chemistry, meron tayong tinatawag na isotopes. Sinabing isotope, same element, pero iba lang yung, ano tawag doon? Nakalimutan ko. So, they use also the term iso. Ibig sabihin, iso, the same. So, in isotonic solution, ibig sabihin, enough or equal yung lumalabas sa pumapasok. So, that's why hindi nagkakaroon ng movement dito. Okay po. Next tayo.
Kung meron tayong hypertonic, kulang sa tubig, meron po tayong hypotonic. Ibig sabihin, sobra. Hypo, over. Hypo, over. Ang hypotonic solution po, ibig sabihin, mas marami yung tubig na pumapasok sa loob, therefore, causing it to swell. So, kapag nag-swell po yan, it will result in burst. Puputok po. For example, ang RBC, kapag nasobrahan yung intake ng water sa loob, puputok po yan. Again, magbe-burst po yan, puputok po yan, which results po or which will result in the death of a cell. Again, death of a cell. So that's what's happening. Okay. So ano pa? Ayan, so again, hypertonic, ang movement lang ng water is palabas. Ang isotonic, ang movement ng water is inside and outside. At ang hypotonic naman po, ang movement po ng water will be just inside. So, ayan. So, ito yung tinatawag nating tonicity ng solute. Wait lang. Okay. Again, tonicity po. Okay. Pag sinabi natin tonicity, high concentration ng isang solute. Example niyan will be the solute, salt, asin. Kasi, in osmosis kasi, ang tatandaan nyo kay osmosis, kung nasaan ang solute, lagi po siyang tawag dito, lagi po siyang sinusundan ng tubig. So, yan ang nangyayari. If you can still remember, yan ang nangyayari po sa pag-open po ng mga guard cell sa plant cell. So, di ba na-discuss na natin yon na ang guard cell, sila ang responsible for opening. So, ibig sabihin kapag naka-open yan, meron siyang stomata. Ibig sabihin kapag may stomata yan, magkakaroon ng exchange. For example, papasok yung mga carbon dioxide at lalabas yung oxygen. So, si osmosis po, again, lagi po siyang sumusunod sa solute. Ang solute na po yon, very good example will be the asin, the salt. Okay? And, ayan. So, again, hypertonic, shrink, isotonic, the same, and hypotonic will swell. Okay? And, ayan. So, the same lang din naman ito. Same lang naman sila. Okay, so let's have facilitated transport. It's almost 2:30. Sige, last na to. Sige, last na tong hanggang passive transport lang tayo. Tapos, sa susunod na natin i-discuss yung active transport. Okay, so let's have the last one will be the facilitated transport. Pag sinabi po natin facilitated transport, this is a type of carrier-mediated process. Ano po ang main ng carrier-mediated process? Si mediated transport mechanism po or si carrier-mediated process po yung mga process in which nagkakaroon ng involvement ni proteins. Diba sabi ko kanina, yung mga large molecules na hindi makakapasok, kailangan siyang tulungan ng proteins. Kaya nga nandiyan si channel protein at nandiyan si carrier protein. So, in mediated transport mechanism again, tinutulungan po. Again, tinutulungan po. So, it includes both the facilitated diffusion, which is a passive transport, at active transport. Okay? Active transport. So, therefore, kung pwede na mag-transport with along, tapos against, kasi may active transport, anong protein ang gagamitin? Again, kung pwede na mag-transport ang both
the passive transport tapos active transport, anong protein ang gagamitin? Again, both ha, meron tayong passive and active. So, ibig sabihin, ang gagamitin nating protein will be very good, the carrier. Kasi pag sinabi nating channel, ang pwede lang po sa kanya will be the passive. Hindi pwede ang active. Okay? So, balik tayo dito. Again, ang facilitated transport, kailangan po siya may tulong po ng isang protein. So, this is a carrier-mediated process which moves the substances into or out of the cell. So, since this is a passive transport, ang kanyang concentration gradient ay from the higher to lower. Ibig sabihin po, hindi po siya nagre-require ng energy. Hindi niya po kailangan ng ATP. Okay? So, ayun. Tapos, ang next natin will be active transport. So, tingnan nyo kung gaano ano pinagkaiba nitong facilitated transport dito, tapos active transport dito. Diba? So, they are the same. Tama. Pero, merong present ni ATP. So, ayan, na-discuss natin yan sa susunod. Tama na muna to. Sunod naman. Ayan. So, sunod, na-discuss natin ang active transport. Again, pag sinabing active, ginagamitan ng energy. So, sa active transport, meron tayong example niyan is sodium-potassium pump. Tatandaan nyo lang dito ay piso. Meron kayong piso. Ibig sabihin ng piso, si potassium in, sodium out. Although si potassium, ang kanyang element ay K, pero gagamitin natin ay piso. Pwede naman kiso, pero pangit pakinggan. So, piso na lang. So, ayan, discuss natin sodium-potassium pump. Tapos, dito sa sodium-potassium pump, guys, kailangan alam nyo dito yung step by step. Kasi usually, lumalabas to sa exam. Lumalabas to yung step by step ng sodium-potassium pump. So, pag sinabing sodium-potassium pump, piso. Potassium in, sodium out. Ilang potassium? Tatlo ang pumapasok, ay dalawa ang pumapasok, tatlo ang lumalabas. Again, tawag dito, tatlo ang lumalabas, tapos dalawa ang pumapasok. Okay? And ayan, so ito yung mga steps. Tapos, meron pa tayong tinatawag na bulk transport mechanism. So, ibig sabihin sa bulk transport, pang maramihan. Ibig sabihin, gumagamit na siya ng mga vesicles. Vesicles na sino nagpo-produce? Si Golgi apparatus or si Golgi bodies. So, meron tayong endocytosis at meron tayong exo yan, hindi yan enso. Exo yan, exocytosis.